salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Moderator Rasha Vista, no? At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Baptist, mga kapatid, sa katauhan ni Pastor Rayan Fuentes, kilalang kilala to, at si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist din. At ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay the scapegoat of Leviticus 16 is negative naman yung ating pastor na Baptist. Pero bago natin simulan ng ating debate, gusto ko muna silang magpakilala. Short statement at ano yung kanilang posisyon, ano yung inaasahan nila sa gabing ito. Unahin na natin si Brother Ruben. Pasok, bro. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Ako po si Brother Ruben Navarlan Kilada ng Seventh-day Adventist Church at tumatayo bilang kinatawan ng ABM, Adventist Biblical Ministry, sa pangunguna ng aming gwapong team leader na si Doc Rocky. At tayo po ay isang evangelist at mayroon tayong sasagawang programa sa AWR, Adventist World Radio 360 Janier broadcast sa linggo na po. Kaya ngayon po ako ay tumatayo bilang affirmative sa topic na the scapegoat of Leviticus 16 typifies Satan. At tatayuan po natin ito at patutunayan natin na ang aral ng Seventh-day Adventist Church ay ang tamang aral pagdating sa Leviticus 16. Maraming salamat. Okay, thank you. That is Brother Ruben. Alam nyo, mga kapatid, ilang debate na din yung aking na-moderate dito ni Brother Ruben sa apologies ng ating Seventh-day Adventist Church. At kilalang kilala ito, lalong-lalo na sa larangan ng debate. At sunod natin, mga kapatid, yung tatayo naman bilang negatibo. Pakilala ka, kapatid. Yeah, Pastor Rayan Fuentes po ng Cebu New Testament Bible Baptist Church at creator po ng R. Fuentes Apologetics page at YouTube channel. Ngayon po ay atin pong gigibain ang tema at yan po ay sa pamamagitan po ng ating mga
arguments at premises. So I hope and pray na meron po kayong matutunan mga kapatid at mga kaibayo, naming mga Seventh-day Adventist o kaya yung ating mga ibang kaibayo pa dyan, like Roman Catholic at lahat ng mga kaibayo, na sila po ay may matutunan tonight sa tayo ng bawat panig. Maraming salamat. Okay, Pastor Ray Ann Fuentes, no? Kilalang kilala ito bilang isang debater ng Baptist. Kasama siya sa tinatawag nilang meron silang samahan ng mga Baptist, mga pastor. At kahit dito, kapatid na Pastor Ray Ann, meron kaming kapitbahay na kilala ka pala. So nagulat ako dahil kilala si Pastor Ray Ann dito sa Lanao, del Norte. So I think kumakalat na at nadidinig na talaga nila pag sinabing Pastor Ray Ann ng Baptist, no? So I am happy na makasama ka dito sa debate na ito. At again, mga kapatid, sa ating mga nasa live, please share yung ating live streaming dahil napakaganda ng topic na pag-uusapan natin. Patungkol pa din ito sa scapegoat doon sa Leviticus 16, which is ang stand nga ng SDA ay si Satan. Ayan. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating kapatid na Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi po at ito po ang aking pagpapasimula ng paglalatag. Sabi po dito, may kabuluhan lamang ang ideya na kailangan ng santuaryo sa langit ang paglilinis ayon sa konteksto ng santuaryo sa lumang tipan. Ang santuaryo ay simbolo ng pamahalaan ng Diyos, 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, at nakaapekto sa pananaw ng bayan ng Diyos tungkol sa katuwiran ng kanyang pamahalaan. Ang paraan ng pakikitungo ng Diyos sa kasalanan ng kanyang bayan, Awit 97 verse 2, bilang pinuno, ang Diyos ang hukom ng kanyang bayan at inaasahan na magiging patas siya na pinawawalang sala ang inosente at hinahatulan ang nagkasala. Kaya't nang patawarin ng Diyos ang makasalanan, dinala niya ang responsibilidad ng paghatol. Ang santuaryo na kinakatawanan ng karakter at pamamahala ng Diyos ay narumihan. Ipinapaliwanag nito kung bakit pinapasa ng Diyos ang ating mga kasalanan kapag nagpapatawad siya. Exodus 34 verse 7, Bilang 14 verse 17 to 19. Ang original na Hebreo para sa pagpapatawad, nosi. Sa mga talatang ito ay nangahulugang pagbuhat, pagpasan. Ang sistema ng paghahandog sa santuaryo ng mga Israelita ay naglalarawan ng puntong ito. Kapag ang isang tao ay humanap ng kapatawaran, nagdadala siya ng isang hayop bilang isang handog para sa kanyang kapakanan. Ikinukumpisal ang kanyang mga kasalanan dito at pinapatay ito. Ang dugo ng hayop ay ipinapahid sa mga sungay ng altar at iwiniwisik sa tabing ng templo. Kaya't ang kasalanan ay simbolikong inililipat sa santuaryo sa unang bahagi. Kinuha ng Diyos ang mga kasalanan ng mga tao at pinasa niya ito mismo. Sa sistema ng mga Israelita, ang paglilinis mula o sa paglilinis para sa kasalanan ay nagaganap sa 2 yugto. Sa loob ng taon na iyon, nagdadala ng handog ang mga nagsisising makasalanan sa santuaryo na naglilinis sa kanila mula sa kanilang kasalanan, ngunit inililipat ang kasalanan sa santuaryo, sa Diyos mismo. Sa katapusan ng taong iyon, ang araw ng pagtubos, na siyang araw ng paghuhukom, lilinisin ng Diyos ang santuaryo at lilinisin ang kanyang responsibilidad ng paghatol sa pamamagitan ng paglilipat ng mga kasalanan mula sa santuaryo tungo sa kambing na pakakawalan, ang asasil na kumakatawan kay Satanas. Leviticus 16:15 to 20. Ngayon basahin natin mga kapatid ang Leviticus 16.
15 to 20. Sabi po dito. 16, simulan natin sa 8. At sa pamamagitan ng palabunutan, pipiliin niya kung alin sa dalawang kambing ang para sa Panginoon at ang para kay Azazel. Ayan mga kapatid, magkakaroon ng palabunutan. Pipiliin kung alin ang para sa Panginoon at kung alin ang para kay Azazel. Sabi dito, ang kambing na nabunot sa pamamagitan ng palabunutan na para sa Panginoon ay ang ihahandog niya bilang handog sa paglilinis. Pero ang kambing na nabunot para kay Azazel, ang ihahandog niyang buhay sa Panginoon at sa kaniya ito pakakawalan sa ilang para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Ang gagawin ng pare, ng saserdote, magpapalabunutan kung alin sa dalawang kambing ang kahulugan ng kapalaran para kay Azazel, yun ang pakakawalan sa ilang at yung isa papatayin. Ang dugo ng kambing ay wiwisik doon sa dambana para sa pagtubos. Ngayon ang isang kambing na kinahulugan ng kapalaran para kay Azazel ay ikukumpisal naman doon ang lahat ng kasalanan at pakakawalan sa ilang. Tingnan natin itong isang salin ng Biblia. Sabi po dito, sa 16:15, kung magkagayoy papatayin niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa bayan at dadalhin ang dugo niyaon sa loob ng tabing at ang gagawin sa dugo niyaon ay gaya ng ginawa sa dugo ng turo at iwiwisik sa ibabaw ng luklukan ng awa sa harap ng luklukan ng awa. Ang mangyayari mga kapatid, kapag kayong isang kambing na para sa Panginoon ay papatayin, yung dugo iwiwisik doon sa dambana, iwiwisik yan sa mga kurtina. At yung kasalanan ng bayan ay malilipat, simbolikong malilipat doon sa santuaryo. Ano ang gagawin? 16, tuloy natin. At itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga Last 4 minutes. Dahil sa karumalan ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang mga pagsalangsang sa makatuwid bagay sa lahat nilang kasalanan. At gayon ang kaniyang gagawin sa tabernakulo ng kapisanan na nasa kanila, sa gitna ng kanilang mga karumalan. Ngayon dito naman sa 20. At pagkatapos matubos niya ang dakong banal at ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana, ay ihahandog ang kambing na buhay. Ito na. Yung isang kambing na kinahulugan ng kapalaran para kay Azazel, ito na ang gagawin. At ipapatong ni Aaron ang kaniyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay at isasaysay sa ibabaw niya ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang mga pagsalangsang, lahat nga ng kanilang mga kasalanan, at ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang taong handa. 22. At dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila sa lupaing hindi tinatahanan at pawawalan niya ang kambing sa ilang. Ganito po yan mga kapatid. Yung isang kambing na para sa Panginoon ay iwiwisik ang dugo para sa pagtubos sa bayan. At kapag ka natubos na ang lahat ng kasalanan ng bayan, ang gagawin naman ni Aaron, kukunin ng isang kambing na buhay, ipapatong ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at ikukumpisan lahat ng mga kasamaan, pagsalangsang, kasalanan ng bayan. Tandaan po natin, yung mga kasalanang napatawad na, yun ay ililipat naman doon sa kambing na buhay. Ganun po yun. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Ang isang building, kailangang linisin sa isang taon. Kukuha ng 2 grupo ng maglilinis. Ang isa, magwawashing. At yung isang grupo naman, kukunin nila yung mga basura para itapon doon sa ilang. Ganun pong mangyayari. Dadalhin ng kambing na buhay
ang lahat ng mga kasalanan na napatawad na, yung mga basurang kasalanan. Kaya maliwanag mga kapatid, sa pagkakaroon ng sapalaran, yung isa ay tinutukoy na para sa Panginoon, kay Yahweh, at ang isa ay tinutukoy para kay Azazel, kay Satanas. Ayon po sa mga scholar, mga Jewish at Christian scholar, ang Azazel ay isang persona at tumutukoy ito kay Satanas o demon. Last 1 minute. Ganun din ang paniniwala ng ibang mga Kristiyano, ng mga Methodist, ng iba pang mga samahan. Ang Azazel ay walang iba kundi si Satanas. Ngayon, bakit nasali si Satanas sa pagtubos mga kapatid? Sa Zacarias 3, sabi doon, si Satanas ay nakikialam doon sa santuaryo sa pangangasiwa ng saserdote, ng punong saserdote. Nakikialam siya, nanunukso siya. Kaya sa kanyang panunukso, dahil siya ay taga-sulsul, taga-pagparatang, ibabalik sa kanya ang kanyang mga ginawa. Ganun po yun. Halimbawa, mayroong isang krimeng nangyari. Ang mananagot ng malaki ay yung mastermind. Kasama na doon yung, halimbawa, yung inutosan, nilitis, napatawad. Ang sisi, mapupunta doon sa mastermind. Yun talaga ang pagbubuntunan ng paghatol. Time. Thank you. So, okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church sa kaniyang unang pagpapahayag dito sa ating pinag-uusapan sa Leviticus 16 patungkol dito sa scapegoat nga na si Satan daw ito. At bibigyan ko ng 7 minutes sa unang pagtatanong, yung ating negative. Pastor Rayan Prentice ng Baptist, your time start now. Alright, una ko pong katanungan, Sir Ruben. Naniniwala po ba kayo sa tamang hermeneutics ng Apostol Pablo sa Biblia na sinabi niya na itong Old Testament, yan po ay mga shadows of things to come? Yes or no? Yes, ang paniniwala ko ay ganito. Ang tinatawag na shadow o kopya ng mga bagay na totoong nangyayari sa langit, sa hinaharap. Ganun po ang tamang unawa dyan. Alright. Kopya. Yung pong shadow, yun bang shadow, yun ba yung tunay na bagay o hindi? Yun ang type, yung antitype na sa langit. Hebreo 8:5. Yung pagsamba, yung ritual na ginagawa sa ilang, yun ay kopya ng totoong mangyayari sa langit sa hinaharap. Okay. Dito sa sinabi mo, itong dalawang kambing po doon sa Levitico 16, nasa talata po doon, naniniwala ka ba na ito po ay ipepresent sa Diyos bilang handog? Yes or no? Yes, sa ritual, yung dalawang kambing iprepresent para sa Panginoon para magkaroon ng tamang pangangasiwa. Magkakaroon ng pagsang-ayon ang Diyos, kaya iprepresent yun sa Panginoon. Okay. Next. Sinong apostol ang nagturo dito na si Satanas doon po sa tunay na mga bagay sa New Testament, si Satanas ay ipepresent sa Diyos? Sinong apostol nagturo nito? Meron, wala? Meron. Si Juan, dalawang Juan ito, Juan 8:44 at 1 Juan 3:8. Binabanggit dyan si Satanas at si Kristo. Magkatunggalian. Yung isa, makasalanan. Okay. Alright. Ang akin pong katanungan ay kung sinong apostol na nagturo na si Satanas ay ihahandog, kasi yung dalawang kambing ihandog yon ayon sa talata na ginamit mo. So ngayon sa New Testament, sabi mo si Juan sa 8:44 Juan, may mababasa ka ba dyan na talagang i-present or ihandog sa Diyos si Satanas? Meron, wala? Meron. Sa Juan 8:44 ay tinukoy na, kinilala na itong si Satanas ay sinungaling, tagabintang, ayon sa Revelation
12 at saka sa 1 Juan 3:8, tinukoy dyan na si Juan. Next question, bro. Okay, nabanggit mo na itong phrase na para matubos ang mga tao sa kanilang kasalanan. So ang ibig mong sabi, naniniwala ka ba na yaong ritual na yon, yung dalawang kambing? Naniniwala ka ba na yung ritual na yon ay patungkol yon sa pagpatawad sa mga kasalanan, yung ritual ng dalawang kambing? Yes or no? Yes, patungkol sa pagpapatawad ng kasalanan at sa paglilipat ng mga napatawad ng kasalanan. Ganun po yun. Okay. So ang ibig sabihin, itong kambing na Azazel, yung alive or yung buhay na kambing, ang ibig sabihin po doon ay dalhin yung kasalanan sa ilang upang yung kasalanan doon sa bayan ng Israel ay mapatawad ng Diyos or napatawad niya. Tama, mali? Mali. Ang tamang unawa dyan ay sa Leviticus 16:20, yung mga kasalanang napatawad na ililipat doon kay Azazel, sa kambing na buhay, at saka dadalhin sa ilang. Yung mga basurang kasalanan itatapon sa ilang. Ganun po yan. Okay. Dito sa talata ng Leviticus 16 na binasa mo, ang sabi po dito is verse number 10. Ang sabi po sa verse number 10, sabi dito, but the goat on which the lot fell to be the scapegoat, yung Azazel mo, shall be presented alive before the Lord to make an atonement with him. So ngayon, naniniwala ka ba dito na yung Azazel, yung scapegoat ay gagawin yon upang to make an atonement sa Panginoon? Naniniwala ka ba sa verse 10? Yes or no? Yes, ganito ang tamang unawa dyan. Ang Azazel o si Satanas ay siyang magdadala o sa kanya ipapataw ang mga kasalanan ng bayan para matubos ang bayan. Yung kanilang mga kasalanan patatawarin, ipapataw sa ulo ni Azazel. Next question, bro. Alright, linawin po natin. Ang sabi po sa talata, yung scapegoat pala, i-present yun sa Diyos upang gawin yun ng atonement sa Kanya. Yun ang sabi ng talata. Ang tanong dito, naniniwala ka ba na yung scapegoat pala ay atonement po ang gagawin doon ng Diyos? Ayon po sa talata mismo, yes or no? Last 1 minute, bro. No, ganito yan. Upang itubos sa Kanya at payayaunin kay Azazel sa ilang. Pag sinabing upang itubos sa Kanya, yung mga kasalanan ng bayan, ipapataw kay Azazel, yun ang tamang pagtubos, itutubos. Kumbaga, dadalhin ni Azazel yung mga kasalanang napatawad na. Next question. Yeah, kaya nga, atonement, pagtubos. So, ibig mong sabihin, si Satanas para sa inyo, kasama sa pagtubos. Ito yung nabanggit mo ngayon lang. Gagawin yung pagtubos. So, ibig sabihin, sa pagtubos ng kasalanan sa Seventh-day Adventist, kasama si Satanas doon. Tama, mali? Mali. Ganito yan. Matapos mapatawad ang bayan, matapos mapawalang sala ang bayan, yung kanilang mga kasalanan ipapatong kay Satanas sa ulo niya. Time. Para magawa ang pagtubos. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ni Pastor Rayan Puentes sa ating affirmative. At syempre dako tayo sa kanyang unang presentation din bilang negatibo sa topic ngayon. Patungkol pa din ito sa Leviticus 16, mga kapatid. At ang scapegoat nga doon daw ay yung Satanas doon sa stand ng Seventh-day Adventist at tututol naman yung mapipresent ngayon. Pastor Rayan Puentes ng Baptist, your time start now, bro. 10 minutes. Naka-on ba? Yes, Dinig ba ako, Mr. Moderator? Okay. Alright, magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una ay akin pong sasabihin sa tema na ito ay isa po itong blasphemy na aral ng Seventh-day Adventist.
Ngayon, patutunayan ko po yan dito mismo sa ginamit niyang mga talata. Ang lahat po na presentation na inyong narinig mga kaibigan at mga kaibayo at mga kapatid, ay lahat po yun ay puro opinion. Opinion lamang po yun at hindi yun yung nakabatay sa talata. Merong kunting katotohanan sa mga sinasabi niya na meron pong dalawang kambing. Yung ritual sinabi niya, nasa talata na lang yun. So wala po tayong problema doon sa kanyang binasa, yung patungkol sa ritual. Pero ang pinakamalaking lapastangan po sa Panginoong Hesukristo is ang ating tindig dito. Ito po ay mga shadows of things to come sa gagawin ng Panginoong Hesukristo sa mga kasalanan ng tao o ng kaniyang bayan. Ito po ang buong pangyayari, buong senaryo dito about the two goats. Ito po ay patungkol hindi sa Panginoong Hesukristo kundi sa kanyang gagawin patungkol sa kasalanan ng tao. Ito po ang sabi po dito kasi, hindi po pwedeng maging si Satanas ito, never po itong maging si Satanas dahil hindi at parang ang tunog kasi sa goat na ito ay masama dahil siya po ang papatungan ng mga kasalanan. Pero yung pong kaganapan na yon ay malinaw sa mga katanungan ko. Ito pong verse number 10. No? Nakita po ninyo sa cross-examination na parang mali. Tapos binanggit na ulit niya na ito ang pagtubos. No? Dito po ang sabi niya dito na mapakalinaw po mga kapatid. Kaya napakalaking alapastangan po ng Panginoon Jesucristo ang aral ng Seventh-day Adventist at sa ibang mga naniniwala sa aral na yan na nabanggit niya, Methodist siguro dahil galing dyan si Ellen White. Ang sabi po dito, yung goat na Azazel, ang Azazel, yun po yung Hebrew word dito sa scapegoat. Pero tinawag ito sa English na scapegoat dahil siya yung pakakawalan doon sa wilderness na walang tao. That is meaning to say na yung kasalanan na yon ay mailayo doon sa bayan. Ang ibig pong sabihin doon, para yung kasalanan ay malilimutan po. No? O kaya dalhin doon para mawala po yung kasalanan kasi po every year po silang gagawa dito. Lahat ng mga kasalanan, ipapatong yan. So ito po ay patungkol sa atonement. Ayan, ang sabi na nakita po natin, but the goat on which the lot fell to be the scapegoat, ayan, shall be presented alive before the Lord. Kita mo mga kapatid, tapos gawin natin si Satanas ito. Si Satanas ipepresent sa Diyos to make an atonement with Him. Para dyan gagawin yung atonement sa Diyos. Bakit atonement ito? Dahil ito ay patungkol sa kasalanan. Tapos sasabihin niya, para matubos ang mga tao sa kasalanan, sa kanilang kasalanan. Yes, tama yun. Dahil una, papatayin dahil may dugo na dapat na may dugo na mabuhos. Hebrews 9:22, without shedding of blood there is no remission of sins. At merong itong gagawin na atonement na yung kasalanan ay mawala. Na ibig sabihin, yung kasalanan, bayaran nyo ng dugo, pagkatapos, dapat mawala yon sa tao. So ngayon, ang gagawin, ang type po dito na ating makikita ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo siya ay namatay sa cross, ibinuhos niyang kanyang dugo, at yaong mga kasalanan ng tao ay ipinatong sa kanya ayon kay Apostol Pedro. Napansin po ninyo yung ating kaibayo ay ang kanyang mga presentation, puro Old Testament. Hindi natin mabasa sa New Testament at ewan ko kung sinong nagturo doon. Ang sabi niya, si Juan kuno ang nagturo, 844. Tapos tinanong natin kung meron ba doon presenting na si Satanas ipe-present. Sabi na yes, pero wala kang mababasa doon. Pambihira mga kapatid, wag nating gaganon-ganunin yung Bible. Pagtatanungin ka, pwede mong sabihin wala doon, pero maintindihan natin, pwedeng sabihin mong ganon kung merong implied. Pero kung wala talaga, sabihin mo wala. Dahil nasa ibang mga talata. Hindi po pwedeng sabihin mo dito na yes, tapos ang 844 ay sinabihan yung mga tao na sila ay anak ng dyablo.
Walang presentation kay Satanas doon sa Diyos, katulad ng kambing na ito. O dito sa verse number 20, 1 Peter yata, 1 Peter 2:23, ito po. Ito po nagdala ng kasalanan, napakalinaw na turo ng Apostol Pedro. Pero, 24, hindi pinaniniwala ng SDA ito eh. Ang sabi dito sa 24, who his own self bear our sins. Ito na po yung ginawa ng kambing, nagdala ng kasalanan. Saan mo mababasa si Satanas nagdala ng kasalanan? Sinong nagturo niyan? Si Ellen White. At mga Seventh-day Adventists. May apostol nagturo? Wala. Kahit isa. Walang nagtuturo doon. Dahil ang turo nila, si Kristo yung nagdala. Kaya isang naplapastangan niya ng Panginoong Hesukristo na imbes ang Panginoong Hesukristo yung gumanap doon sa pagpatawad ng kasalanan. Kasi po ang kasalanan dapat mabayaran, number 1. Number 2, dapat maalis. So dito po sa Hebrews, naalis ang kasalanan pero hindi po na-wash away or talagang nawala. Kaya atonement, ang ibig sabihin, na-cover na lang. Na-cover pa, hindi nawala. Dahil dito, hindi maaaring mawala sa goats. Ito, for it is not, Hebrews 10:4, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Kita nyo? Kaya kailangan na ang blood ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung blood ng goats na yon, type pa, ang type doon ay siya, ang antitype ay Panginoong Hesukristo, yung blood, tapos yung atonement. Naku mga kapatid, yan po ang turo ng Apostol Pablo na yung atonement ginawa ng Panginoong Hesukristo. Walang atonement na ginawa si Satanas. So parang ang Panginoong Hesukristo lalabas ngayon, Satanas sa kanila sa Seventh-day Adventist. Kaya lumayas na po kayo dyan mga kapatid or mga kaibigan at mga kaibayo. Wala palang kapatid kami dyan na Baptist. Pero brotherhood sa mga tao. But the Bible says here in 5:10 of Romans, sabi po dito mga kapatid, 11. Ay and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Wala kang ibang mababasang atonement connected kay Satanas kundi sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung pag-aaralan mo po doon, unang-una ay ang goats doon ay i-present sa Diyos. Hindi po pwedeng i-present si Satanas, mga kaibigan, mga kaibayong SDA. Kaya ipe-present dito, ang sabi dito, i-present siya para sa sin offering. Kaya yung ginawa ng ng dalawang kambing doon, yun yung tumutukoy yun sa ginawa o gagawin ng Panginoong Hesukristo when you are in the Old Testament. Pero ngayon, dahil nangyari na, yun ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, ibinuhos niya ang kanyang dugo, tapos may atonement na nangyayari. That's why yung kapatawaran ng kasalanan ay nagawa ng Panginoong Hesukristo. Sa pagpatawad po, walang kinalaman si Satanas. Ito po ay malaking lapastangan or ano nga ba yung blasphemy sa Tagalog? Malaking ano po ito? Blasphemy po itong mga ginagawa na aral ng Seventh-day Adventist. Kaya kami po ay naaawa sa inyo na pinaunawa kayo na itong kambing na ito ay si Satanas. Napakalaking blunder ni Ellen White yan dahil nga papaturo sa babae. Kaya nga hindi dapat magturo yung mga babae sa iglesia. Anyway, hindi naman iglesia na tunay ang SDA. Kaya naturuan sila. Time stop po na. Time stop. Hello, nagsasalita ka bro? Ruben? Bro Ruben? Hindi ko hindi maintindihan bro, parang robotic yung dating sa akin. Kay Pastor Ian, masama ang signal niya. Bro Ruben? Sa iyo yan. Meron na lang 26 seconds, Bro Ruben. Hindi kita maintindihan bro. Yung kay Pastor Ian na
presentation ngayon, masamang signal, pwede ayos. Yeah, sa'yo yan, sa'yo. Okay lang sa amin. O ngayon, okay na. Okay na din yung ano niya. Madinig na natin. Sige, sige, naiintindihan naman. So, 26 seconds na lang ito, Pastor. Okay, sige. Alright, so ang akin pong last na salita dito sa presentation na ito ay wag nating paniwalaan yung aral na si Satanas po yung goats na yon dahil yung pong kabuuan, ayan, wala. Yung pong kabuuan ng ginawa doon sa dalawang kambing na yon, yun po ay pinipresent for a sin offering at yun po ay natupad ng Panginoong Hesukristo, hindi ni Satanas. Okay. Okay, so dyan natatapos ang unang presentation din ng ating negative. So dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Bro Ruben, your time start now, bro. Yes. Unang tanong, Pastor Ian. Sa Leviticus 16 verse 10, sabi dito, to make an atonement with him. Sino yung him na tinutukoy dito? Okay, yung him dyan ay yaong pong kambing na na scapegoat. Next question. Ang sabi dyan, to make an atonement with him. Yun Yes. bang atonement with him ay kasama siya sa atonement o siya lang yung magsasagawa ng atonement? Pakilinaw, Mr. Moderator, stop muna time. Stop muna time. Sinong siya? Sinong siya yung kanyang gustong lagyan mo ng bro? Sinong siya? Okay, Ang okay. Diyos ba o yung kambing? Ano ba? Yung sinagot mo kanina, yung tinanong ko kung sino yung him, sabi mo yung scapegoat. Kambing. Yes. Okay, so yung kambing daw, Pastor. So, proceed ka, Pastor. Yes. Okay. Yeah, ang sagot ko nga yung kambing dahil ang gagawa doon, yun ngang ang Diyos para doon sa kambing na atonement po yung kaniyang gaganapin doon. Kaya ipe-present sa Diyos yun. Para gawin doon yung atonement kasama yung kambing na yun. Before offering or Next question. papatong yung kasalanan. Ibig sabihin, kasama lang sa atonement yung kambing, hindi talaga siya yung mag-aaton. Yes or no? Yes, dito sa dito sa ay ang tanong mo is kasama ba ang kambing, hindi yung mag-aton. No, mali. Ang malinaw na talata, ang sinabi sa talata ay doon gagawin yung atonement. Dahil ang atonement, ibig sabihin yung mga kasalanan doon, kaya mawawala yun doon sa Israel dahil ipapatong papunta sa wilderness or ilang. Next question. Next, sunod na tanong. Sino ang magsasagawa ng pagtubos? Yung kambing o yung pare, yung saserdote? Okay, ang isa doon ay yung dalawang kambing. Kasi yung isang kambing, yun po ang minister ay yung pare pero yung dugo ang kailangan. Tapos yung pangalawang kambing, doon din ipapatong yung kasalanan. Kaya yung dalawang kambing doon, yun yung kailangan nila, hindi Next yung question. ang pare, ministeryo lang. Next question. Sunod na tanong. Yung mga kasalanang ipinataw sa ulo ng scapegoat, mga kasalanang napatawad na o hindi pa? Okay, napatawad pero napatawad na doon sa dugo pero hindi pa naalis. Kaya ipapatong, no, kailangan po kumpleto, hindi lamang pagpatawad kundi dapat maalis 'yon. Kaya ipapatong sa ipangalawang kambing at dalhin doon sa ilang. Kaya kumpleto 'yon, dalawa, kailangan dalawa, hindi isa lang. Next question. So, sumasang-ayon ka sa aral ng SDA na yung mga kasalanang napatawad na ay dapat alisin na sa santuario para malinis ang santuario at yun ay ipapataw kay Azazel. Kaya sang-ayon ka dito na ganun ang tamang aral. Yung mga kasalanang napatawad na aalisin sa santuario, ipapataw sa ulo ni Azazel. Yes or no?
No, hindi po sa sanktuaryo. Aalisin doon sa camp ng Israel. Ang kasalanan, ipapatong doon sa ulo ng kambing, hindi doon sa sanktuaryo, sa ulo ng kambing para ang kambing yun pupunta doon sa ano. Hindi yung sanktuaryo yung aalisin. Walang kasalanan yung sanktuaryo. Ang kasalanan, ipapatong sa ulo Next ng question. kambing. Sunod na tanong. Doon ba sa kampo na yun ay wala bang sanktuaryo sa loob? Meron. Yes or no? Yun. Next, sunod na tanong. Saan ginagawa yung atonement? Sa sanktuaryo mismo o sa kampo? Atonement, yung kambing, hindi po sa sanktuaryo yung kambing, pero yung dugo doon sa tabing, o sa veil, sanctuary. Pero yung papatong, atonement na sinasabi mo, yung kambing, hindi po doon sa sanctuary yun. Nasa labas yun para doon sa within the camp para ipalabas doon sa dadalhin ng isang tao doon Next sa question. wilderness. Sunod na tanong. Saan nakapisto yung dalawang kambing? Sa pintuan ng santuaryo o sa labas ng santuaryo? Yung dalawang kambing sa pag-aalay sa Diyos, of course doon nakapwesto sa sanctuaryo dahil ang presensya ng Diyos literally nasa sanctuary doon sa templo. Kaya kailangan doon ipe-present yun ipe-present sa Diyos. Sunod na tanong. Ayon sa talatang mo kanina sa Hebreo 9:22, kung walang pagtagas ng dugo, ay walang kapatawaran. Ibig sabihin, yung kambing na asasil, yung para kay asasil, hindi natagas ang dugo. So, walang kapatawaran doon. Yes or no? Wala doon. Yun nga tinawag na atonement, yung pag-cover. No, yung atone, pag-cover po sa sins yon ng mga yung dugo, yung isang kambing, yun yung dugo, papatayin at iwisik yung dugo. Pero yung kang asasel, yung atonement which is kompleto. Dapat makumpleto yon at yun ang ginawa ng Panginoong Next question. Kristo, hindi ni Satanas. Last 1 minute. Kanino sumisimbolo yung kambing na pinatay o natagas ang dugo? Kay Kristo o kay Satanas? Ay of course, sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. At yung dalawang kambing yun, kasama yun kasi isa, atonement, ginawa din ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang kaganapan doon dapat ang intindihin, hindi yung bawat kambing. Ang kaganapan ng pagpatawad ng kasalanan. Next question. Yun ba yung dalawang kambing, pareho bang tumutukoy kay Kristo yun? Yes or no? No, tumutukoy sa ginawa ng Panginoong Hesukristo or gagawin if you are in the OT. Gagawin ng Panginoong Hesukristo, patatawarin ka, magbuhos siya ng dugo, tapos i-atone ang iyong mga kasalanan. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi si Next Satanas question. nag-atone. Sabi diyan, yung isa para sa Panginoon, yung isa para kay asasil. Magkaiba o isang tao, isang persona lang ang pinatutungkulan? Time na. Objection din Okay. po. Mali po yung tanong. Time na. Naabutan tayo. So, diyan natatapos ang ating first part ng ating debate at dako tayo sa rebuttal. Siguro pwede ninyong habulin dun sa rebuttal stage yung mga kasi running time talaga yan. Hindi pwedeng ipatuloy yan mga kapatid ha. So, shoutout muna sa lahat ng ating nasa live. Meron tayong halos 20 plus live viewers mga kapatid. At shoutout dyan kay Brother Rocky. Lagi-lagi yan sumusuporta sa mga debate ng STA. Kay Anthony Medina Felias. Kay Ajap Traz, shoutout sa iyo bro. Kay Lito, ayan, shoutout sa inyo. Kay Aladin, syempre, at kay dito sa kay Adventista Speak, kay Sandra Tumapang, kay Christopher Abay, kay Miguel Socrates Bautista Jr., shoutout sa iyo. Kay Eme Alfonso, yung ating sister na laging sumusuporta. Kay Ports Nelage, ayan. Kay Nico Soplito, shoutout sa inyo. Kay Kingwell
Nairaha. Ayan. Sana nabibigkas ko, no? Kay Avilan Leonard, yung kilala natin na debater din, nanonood din. Kay Renante Cabaling at kay Partosa Erenio. Ayan, shoutout sa inyo mga bro. Happy watching at hope na marami tayong natutunan. You enjoy this debate. Napakaganda. Leviticus 16, stand ng SDA, this is Satan. At nakikita natin si Pastor Ray ang tumututol dito at yung stand din niya. So, dako tayo sa rebuttal stage. Again, bibigyan ko ng 10 minutes si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Rebuttal. Thank you, Brother Rasha. Nakita niyo mga kapatid kanina, noong nag-represent si Pastor Ian, talagang masigasig ang lakas ng loob. Inatake niya si Ellen G. White at ang Seventh-day Adventist. Ngayon, nung krinos na natin, doon na nagkabuhol-buhol mga kapatid. Yung Leviticus 16 verse 10, malakas ang loob nilang gamitin yan eh. Ano daw yan? Yun daw nag-aton dyan ay si Kristo daw yan. Ayun ang krinos natin, tinanong-tanong. Ay hindi na masagot-sagot ng diretso kung sino yung him na tinutukoy doon. To make an atonement with him. Ang ibig sabihin, doon sa paglilinis sa santuario, kasama si Satanas doon. Dahil sa kanya ipapataw yung kasalanang napatawad na. Lilinisin yung santuario mismo, kapatid. Ganun yan. Hindi yung si Satanas hindi yung sasabihin nilang ang mag-aaton o yung scapegoat na yon si Kristo. Nililito tayo, ginugulo yung aral mga kapatid, ginugulo. Tapos sabay paratang, mali daw yung aral ng SDA. Malinaw yan, ganito. Kanina, yung binasa natin ng mga talata sa unang presentation, ang Diyos ay nandun sa santuario, yung kanyang presensya. Ang sino man nagkakasala ay magdadala ng tupa. Ikukumpisal ang kanyang kasalanan sa ulo ng tupa, simbolikong malilipat yon. Papatayin ng tupa, iwiwisik ang dugo doon sa santuario. Simbolikong nalilipat ang kasalanan ng nagkasala at napupunta doon sa santuario at inaako ng Diyos. Sino yung tupa, mga kapatid? Juan 1:29. Si Kristo ang tinutukoy na tupa, mga kapatid. Kapag tayo nagkakasala, dadalangin tayo, yung kasalanan natin, inaako ni Kristo. Symbolikal yan doon sa ginagawa sa tupa. Naililipat yung kasalanan doon sa santuario. Ganito yon. Pag tayo nagkakasala ngayon, dadalangin tayo, ako ni Kristo yan, dadalhin niya doon sa Ama. Malilipat doon sa santuario sa langit yung ating kasalanan. Ibig sabihin, i-record, ililista yan. Titingnan yung ating mga record doon. Ngayon, yung paglilinis, yung atonement na ginagawa sa Leviticus 16, yun ay kopya lamang ng totoong atonement na gagawin sa langit, yung tinatawag na doon mangyayari yung sakripisyo na ginawa ni Kristo. Ito ha. Si Kristo ay namatay sa araw ng Paskwa. Ganon din ginagawa yung atonement sa Israel. At si Kristo yung handog. Yan. Ngayon, sa panahon ngayon, si Kristo na yung saserdote, punong saserdote, at ang kanyang dugo ang handog. Kaya't yung kasalanan natin ay malilipat sa santuario sa langit. Tapos darating ang araw, maglilinis. Lilinisin ni Kristo ang ating mga kasalanan. At kapag nalinis na, aalisin sa santuario sa langit yung record, yung mga kasalanan, ipapataw doon kay Satanas, mga kapatid. Meron tayong babasahin dito sa unang Juan. Kanina yung talata na binabanggit ni Pastor Ian, yung Juan 4:40,
8:48 at saka Juan 4:44 at saka yung 8:44 at saka ito 1 Juan 3:8 magkakasama ito hindi lang nabasa kanina. Sabi dito 1 Juan 3:8, ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo, dahil ang dyablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Dalawa yan, mga kapatid. Dyablo, Satanas. Sabi sa Leviticus 16:5-20, magsasapalaran ngayon ang punong saserdote kung alin ang kahulugan ng kapalaran. Yun ang kambing na ihahandog kay Azazel. Dalawa yan. Yung isa sa Panginoon. Ang tanong, bakit nagkaroon pa ng pagsasapalaran kung yung dalawang kambing na yon ay kumakatawan din kay Kristo? Bakit nagsapalaran pa? Sabi dito sa talata, yung isa para kay Yahweh, yung isa para kay Azazel. Ayon sa mga scholar, yung Azazel ay si Satanas yun, demon, fallen angel, rebel angel. Kaya maliwanag na mayroong dalawang persona na pinatutungkulan dito sa Leviticus 16. Ngayon, sa last 4 minutes. Yung santuario sa langit. Yung isa, si Kristo, magdadala ng dugo sa Diyos. Yung isa naman, si Satanas, sa kanya naman ipapataw yung mga kasalanang basura, yung alisin para malinis ang santuario. Ganun po yan. Ngayon, tingnan natin itong Zacarias 3 para magkaroon tayo ng idea. Zacarias 3:1, ipinakita sa akin ng Panginoon ang punong pari na si Josue na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon. Nakatayo sa kanyang gawing kanan si Satanas upang paratangan siya. Pero sinabi ng anghel ng Panginoon kay Satanas, ayon sa Panginoon, pumili sa Jerusalem, mali ka Satanas, sapagkat ang taong iyan na si Josue ay iniligtas. Ganito yan mga kapatid. Sa gawain sa templo, naroon lagi si Satanas, nanggugulo yan, nanguudyok. Narito yung Angel of the Lord, Jesus Christ yan. Narito si Satanas, guguluhin niya yung gawain. Sa Ezekiel 28 verse 18, sabi doon, ikaw ay nasa santuaryo na dati mong, kung saan ka dati sumasamba, at ikaw ay gumawa ng maraming mga pagkakasala. Ibig sabihin, si Satanas, instigator siya, taga-sulsul. Siya yung pasimuno para magkasala yung mga tao. Kaya ang gagawin ni Kristo, lilinisin yung mga kasalanan ng tao, ililipat kay Satanas. Dahil si Satanas yung mastermind dyan Sa Revelation 20 verse 1, ito na yung hatol. Gagapusin si Satanas. Yun. Tatakpan sa kalaliman. Yun ang tinatawag dyan na complete atonement. Kaya mali yung paratang na si Satanas daw yung mag-aaton. Ano siya? Mayroon siyang papel na dapat gampanan. Siya yung pagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan na patawad na. Yun. Kaya nga sinasabi, to make an atonement with Him sa Revelation ay sa Leviticus 16:10. Ngayon, sinong lapastangan? Ito. Yung paratangan mo na si Kristo yung scapegoat, yung Azazel, yan ang malaking kalapastanganan. Palinaw yan. Kaya't binabaliktad ni Pastor yan. Tapos na po. Last 1 minute. 1 minute pa. Ito. So mga kapatid ha, tingnan nyo ha. Yung scapegoat o Azazel o demon o Satanas, yun ay masamang masamang persona yan.
bakit sinasabi ni Pastor Ian na lapastangan daw ang Seventh-day Adventist sa pagsasabi na si Satanas yung scapegoat? Mali. Ang lapastangan ay yung mga nagpaparatang na yung scapegoat o asasil ay si Kristo. Talaga nakakatakot yan, mga kapatid. Ito yung sinasabing mga nag-aanyong anghel. Kunwari mabait, pero yun ang tunay na lapastangan. Blasphemy yan. Paratangan mo si Kristo na asasil, scapegoat. Kahit nga tayo, hindi tayo papayag na tawagin tayong scapegoat eh. Alam naman natin ang... Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Tadako tayo para hindi mawala yung ating init. No? 7 minutes ito. Tuloy-tuloy ito. Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. Second cross, bro. Your time start now. Alright, bago mo palang sinabi na lapastangan ako dahil sinabi ko si Kristo ang scapegoat. Ito ba'y sinabi ko si Kristo ang scapegoat? Yes or no? Yes, yun ang pinatutungkulan mo. Dahil ayaw mo na si Satanas yung scapegoat, natural, si Kristo ang tutukuyin mo dyan. Next question. Next question. Sinabi ko ba na yung ginawa ni Kristo, yun yung kaganapan ng dalawang kambing, yung kanyang ginawa. Sinabi ko ba yun o ang sinabi ko si Kristo ang scapegoat? Alin doon sinabi ko? A or B? Pareho. Dahil sinasabi mo, yung dalawang kambing ay tumutukoy sa dalawang kaganapan. Ngayon, sa Leviticus 16, verse 5 to 20, dalawang nariyan. Yung isang kambing para sa Panginoon, yung isa para kay asasil, scapegoat. Pinalilitaw mo na si Kristo din yun. Next question. Yung kambing na nagdala ng kasalanan ng mga yung bang kambing, yun ba ay nagdala ng mga kasalanan, yung buhay, yung scapegoat? Yun ba ay nagdala ng mga kasalanan ng tao? Yes or no? Doon sa Leviticus 16. Pinagpadalhan o pinataw sa kanya yung mga kasalanan. Objection po. Time stop. Okay. Objection natin, negative. Yes Sige. or no? Ang tanong ko po, nagdala ba ng mga kasalanan? Yes, pinatungan nga. Ang tanong ko po, nagdala ba ng kasalanan yon dahil ipinatong doon, yes or no? Okay. Merong categorical dito, bro. Yes or no muna. Kung meron kang counter objection dun, bro, pwede ka. Pero kung wala, pwede kang magpaliwanag agad ng 10 seconds or 8 seconds. So, anong gagawin natin, bro Ruben? Sagutin ko po ng diretso. Okay. Yes or no, bro? Pasok pa. No. Hindi niya dinala, kundi pinagpadalhan. Kasi iba yung dadalhin niya kaysa pinagpapadalhan lang, ipinatong lang sa kanya. Hindi niya, wala siyang alam doon na dadalhin niya, ipinatong sa kanya. Yan ang tamang sagot dyan. Alright, so ibig mong sabihin yung pinadalhan hindi nagdala? Wala siyang malay dahil hindi niya alam yung nangyayari. Symbolical yan. Ngayon, pinagpadalhan siya, ipinatong sa kanya. Iba yung dinala niya dahil may kamalayan yun. Kambing yun eh. Ipinatong lang sa kanya. Alright. Next. So ipinatong nga sa kambing. Ang tanong, nung ipinatong sa kambing, yung kasalanan ba ng mga tao hindi napunta sa kambing? Napunta ba o hindi? Sagot. Ang napunta sa kambing, yung mga kasalanang napatawad na ayon sa Leviticus 16. Yes or no? Objection, Mr. Time stop. Okay. Again, categorical ulit daw, bro Ruben. Yes or no? Pwede ka mag-counter objection or magpaliwanag ka agad ng 10 seconds. So, anong gagawin natin? Sagutin natin yan. Sige, bro. Yes or no, bro? Pasok. Pakiulit po yung tanong. Nakalimutan Okay. Pakiulit na lang. Naka-time stop naman. Sige. Yes, ang tanong ko po, yung bang kambing ay ipinatong doon, kaya yung kasalanan. Kaya ang tanong ko po doon, yes or no, yung bang mga kasalanan ng mga tao na ipatong doon sa kambing,
Yes or no? Yan ba yung tanong? Yes, yung mga kasalanan na patawad na, yun ang ipinatong sa ulo ng kambing. Yan ang tamang liwanag. Next question. Next Okay. question. Ano ang dahilan bakit ang kambing ay papuntahin doon sa wilderness? Ano yung purpose doon? Bakit papuntahin sa ilang yung kambing na yon? Sagot, ang purpose doon para ipakita sa mga tao na sa darating na panahon, si Satanas ang pagpapatungan ng mga kasalanan ng bayan. Ganon po yan. Kaya symbolical yan para sa hinaharap. Next question. Alright. Yung bang atonement, kailangan ba yon para sa kasalanan ng mga tao? Kailangan yun, hindi? Yes, kailangan yun. Kailangan. Next. Okay. So ngayon, doon sa verse 10 nating binasa, na ipe-present yung scapegoat sa Diyos at upang gawin yung atonement sa Kanya. So, ngayon, aaminin mo ba na para sa atonement yung scapegoat? Yes or no? Sagot. Kaya i-present yun Yes or no? bilang... Time stop. Okay. So I think nagre-request si Pastor Rian, nadidinig ko yung yes or no lagi. Bro Ruben, yes or no daw muna, bro. Or pwede ka magpaliwanag agad, bro. Or magka-counter object ka man. Sasagutin po natin ng diretso pag-refresh po ang tanong. Paki-ulit daw, Pastor Ray. Yeah, sa verse 10 doon, sabi kasi, ipe-present sa Diyos yung alive na goat, yung scapegoat, to make an atonement with Him, para gawin yung atonement. So, naniniwala ka nga ngayon, yes or no, na talagang para sa atonement yung goat na yon, ayon sa talata? No, ganito ang tamang unawa dyan. Pag sinabing to make an atonement with Him, ibig sabihin, magkakaroon ng paglilinis sa santuaryo at ang mga nalinis na kasalanan ipapatong sa scapegoat, kaya't nariyan yung to make o magsasagawa ng paglilinis para kasama siya. Dahil Next siya question. yung tapunan ang mga Alright, basurang sir. kasalanan. Alright, next question po. Makinig po kayo. Hindi ko po tinanong yung paglilinis. Ang tanong ko po kasi, importante ba yung atonement? Sabi mo, yes. Ang tanong ko ngayon, follow-up question, tanggap mo ba na sa talata mismo, sinabi sa talata dito, na ipe-present yung alive na goat to make an atonement with Him, to make an atonement with Him, tapos merong and, dalawa yan sabi dito. Sabi po dito sa Levitico 16:10, dalawa po ang gagawin doon. Sa 10 po sabi dito, to make an atonement with Him and to let Him go for a scapegoat into the wilderness. Dalawa po yung and doon, yung conjunction na and. So ang tanong ko ngayon, yun, naniniwala ka ba sa talata na yung pag-present doon ay para? Kasi po yung to, by the way, ito na lang, yung bang to para sa'yo, ano ang Tagalog doon? To. To make an atonement, To. Para. Anong Tagalog doon? para magsagawa ng paglilinis. Okay. So ngayon naniniwala ka na yung scapegoat na yun ay para sa pagsasagawa ng paglilinis at pagpapadala doon sa wilderness. Ayon sa talata, dalawa yung gagawin para sa scapegoat, tama? Mali. Sagot, para pagpadalhan ng mga basurang kasalanan. Kaya nga para to make an atonement with Him. Para pagpadalhan siya ng mga nalinis ng mga kasalanan. Next question. Alright. Last So, 1 minute. sa New Testament, saan po yung pong atonement na yon, yung atonement na yung salita na atonement, saan po yon nakatukoy o papatungkol sa New Testament? Kay Satanas o kay Kristo? Yung atonement. Sagot, ang atonement ay tumutukoy kay Kristo dahil siya yung sakripisyo, yung huling handog. Siya ang sinisimboluhan ng tupa na pinatay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi kambing.
Alright. Sa New Testament din, turo ng Apostol Pedro, sino ang nagdala ng mga kasalanan ng tao? Doon sa 1 Peter 2:24, sino ang nagdala ng mga kasalanan? Sagot, sa panahon ni Kristo, siyempre, dinala ni Kristo ang mga kasalanan ng tao. Gaya ng pagkukumpisa ng isang mga kasalanan sa lumang tipan. Time. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative. At syempre, dapo tayo sa ating 10 minutes rebuttal ng ating negative. By the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, dito sa Debaters Convention, ang pinag-uusapan nila ay the scapegoat of Leviticus 16 is Satan. Ang ating affirmative, si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. At yung ating negative naman, ang magpapahayag ngayon sa kanyang rebuttal, si Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. At saset ko lang yung kanyang time. Ayan, wait lang. Wala. Okay, so 10 minutes, Pastor. Your time start now. Nakamute ka, Pastor, ha? Nakamute ka. Alright, may nagpapalala sa akin, I stand corrected by the way. Yung hymn dito, ito po ay tumutukoy sa Diyos dahil yung pronoun na yon. Dahil pagka-goat yata ay ang gagamitin. Kasi minsan gagamitin yung hymn din. Kaya I stand corrected with that. But dito po mga kapatid, na ang sinabi po sa talata dito, ipipresent sa Diyos. Ito, so, paano mo pipilipitin ito, mga kapatid? Na unang-una si Ruben, ikaw po, by the way, isa pong kasinungalingan yung sinabi mo. No? Ikukorek ko ulit. Hindi ko po sinabi, sir, na yung scapegoat si Kristo. Right? Hindi ko po sinabi si Kristo yung scapegoat. Ang sabi ko, yung ginawa or gagawin doon sa scapegoat, ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. Ito yung ginawa niya, hindi kasi equals. Hindi equals kundi yung kaganapan. Yung ginawa ni Kristo na pagbuhos ng dugo, yung isang kambing. Yung ginawa ni Kristo na atonement, ginawa rin ni Kristo. Wag mong sabihin na sinabi ko, yan po malaking kasinungalingan. Hindi ko po sinabi yon. Wag pong ilagay sa aking bibig yung mga mo. Dito po sa talata na ito, mga kapatid, paano mo paniwalaan yung Seventh-day Adventist na yan? But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive. Okay? Tatlo pala yun. Shall be presented alive. Number 1. Number 2, the purpose is to make an atonement with Him. Para gawin po yung atonement doon sa Diyos and to let Him go. Tapos talagang sa Bisaya pa, talagang kisi-kisi siya dito. Atonement. Ang sabi po dito, malinaw po dito, ang to make an atonement, sir, the purpose of the scapegoat to be presented alive before the Lord is to make an atonement with Him. Napakalinaw niyan. Tapos ngayon, tinanong kita, yung atonement na word ba saan pumapatungkol? Kay Kristo, sabi mo. Nasaan ngayon yung Satanas mo? Ba't hindi mo matukoy si Satanas ng atonement? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, yung bang kambing ba, nagdala ba yon ng mga kasalanan? Natural nagdala yon. Sabi mo, pinadalhan lang dahil walang kamalay-malay. Hindi po ako nagtatanong kung merong malay ang kambing o hindi o wala. Ang tanong ko po, nagdala ba? Kasi nga, ipinatong sa kanya. Ibig sabihin, nagdala yon. Hindi mo naisip, sir, na kailangang ipaalisin at dalhin sa wilderness kasi yung kasalanan nandoon. Ipapatong nga yun eh. Kaya nagdala yun ng mga kasalanan ng tao na kailangang maalis doon sa mga Israelitas, kaya doon dadalhin. Yun po ang ibig sabihin doon. Hindi po, wala akong tanong na may alam ba yung kambing o hindi. Natural, hayop yun eh. Pero yung kanyang dahil doon ipinatong sa kanyang ulo, kaya nagdala. Ang point ko po doon, sa ang talata, na yung nagdala ng kasalanan mo, si Satanas. Kasi ang sabi po ng Apostol Pedro, ang nagdala ng mga kasalanan namin, si Kristo, who His own self bear our sins in His own body on the tree. Yung mga kasalanan,
Kaya ang purpose ng scapegoat upang gawin yung atonement at dalhin yung kasalanan papunta doon sa ilang Sir Ruben at mga SDA dyan na nakikinig. Bakit po kayo mapaniwala na si Satanas yan? Hindi ko rin po sinasabi si Kristo yan, kundi yung gagawin dyan, yung purpose. Yung purpose ng isang goat, patayin upang iwisik-wisik po yung dugo doon sa tabing. Ginawa ng Panginoong Hesukristo yan. Ang pangalawang kambing is for atonement upang palayasin, maalis yung kasalanan, kaya ipapatong sa kambing ang ibig sabihin doon. Kaya si Kristo, siya yung ipinatong sa kanya kahit doon sa Isaiah 53. Alam niyo yung mga ano na yan, yung mga talata na ito. Anong sabi ng dito po sa Isaiah 53. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Talking about the Lord Jesus Christ, siya yung nagdala, Sir Ruben. At yung sinasabi mong, hindi ko na itanong, sinasabi mong aral kasi ninyo na yung may atonement pang gagawin, last phase of atonement. Anong last phase of atonement? Yan po'y malaking kasinungalingan at again sa Biblia. Wala pong last phase of atonement gagawin ng Panginoong Hesukristo dahil ang Apostol Pablo, ang sabi niya, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now, intindihin mo yan nakasulat, sir? We have now received, past tense po, the atonement. Tapos, yung aral nyo, may pangalawang phase pa ng atonement. Aral ng investigative judgment na hindi rin ayon sa Biblia. May mga kunting katotohanan pero hindi buong katotohanan. Kaya wag mong sabihin sa cross-examination ay nagkabuhol-buhol. Hindi po ako nagkabuhol-buhol. Ikaw nga itong palaging dapat mawarningan. Hindi na dapat ako, ng isang moderator, hindi na dapat ako mag-object doon. The moment na lalabagin mo yung rules, may categorical, you have to answer it. Pero hindi mo masagot-sagot ng categorical, maraming beses yun. You got to have, warning na. Huwag mo sabing magkabuhol-buhol. Hindi po ganun yung mga taong nakikinig ngayon na sasabihin mo lang nagkabuhol-buhol sa cross-examination, ikaw tong hindi masyadong nakasagot ng diretso. Ito po ang sabi dito, natanggap na yung atonement. Saan po yung second phase of atonement? Ipakita mo yung talata, hindi opinion. Lahat kasi binabasa mo, opinion eh. Nung binasa mo yung Zechariah 3:1, wala din doon. Ang sabi mo, si Satanas nandoon daw sa wala ding sinabi doon regarding Satanas na papatungan. We are looking for a verse na si Satanas papatungan ng mga kasalanan. Hindi ko rin natanong sa iyo na ang lahat bang kasalanan ng tao ay dahil kay Satanas? Ay hindi po, ayon kay Santiago. Hindi po lahat ng kasalanan ng tao ay si Satanas po ang may gawa or siya po yung author. Dahil ang sabi po dito ng Bible sa Santiago 1:13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man, is tempted when he is drawn away of his own lust. Yung lust na yun, nasa sayo yan. Entice. Kaya tayo ay natukso. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. Doon po sa kasalanan doon kay Eva at Adan, si Satanas nga yung nag-attempt doon. Pero yung mga kasalanan na yon ng mga banal, hindi po si Satanas palagi yung ating ating sisisihin dahil yung lust, yan po ay nasa tao. Because we are sinners. Actually, we are born na sinner tayo. Kaya Last 2 minutes. Na ipapatong dahil mali po yon. Yung aral na yan, Sir Ruben, ay iiwan mo na yan, dapat ng aral na yan. Yan po yung napakalaking kalapastangan na ginawa niyo, Panginoong Hesukristo, na siya lamang yung nagdala ng kasalanan. Bakit nasali si Satanas sa pagdadala ng kasalanan? Ginawa niyong hero si Satanas, nagdala ng kasalanan. Kasi yung kambing, kailangan yun, hero din yung kambing eh. Kaya nga siya yung magdala ng kasalanan doon sa wilderness. Hero ang ibig sabihin doon.
Dapat magpapasalamat ka sa kambing that time na siya yung magdala ng ano, may papatungan. O for example, walang hayop, walang papatungan. O di ang kambing naging hero yon that time dahil siya yung papatungan, imbis yung kasalanan nasa tao, ipapatong sa kambing at palalayasin. Ang ibig sabihin, hero siya dahil may atonement doon nangyayari. So nga, ibig nyo sabihin, ang hero ninyo sa inyong mga kasalanan si Satanas. Last 1 minute. Ganyan po kakulto ang turo ng SDA ng investigative judgment. Kaya ako po'y naaawa sa inyo na mga apologists ng SDA na pagtatanggol niyo pa yung aral na yan, ni Apostol, walang nagturo niyan. Wala. Ang tinuro ng mga apostol kabaliktaran. Si Kristo ang nagdala ng kasalanan at siya din po yung nag-atone. Uulitin ko, hindi po si Kristo yung asasel, kundi yung purpose ng asasel at ng isang kambing, yun ang ginawa, tumutukoy sa gagawin ng Panginoong Hesukristo sa kasalanan ng mga tao. Una, patatawarin niya, ibubuhos ang dugo para may kapatawaran, at ito po'y lilinisin, yan po yung atonement. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo, yan yung maka-erase ng sins, Hebrews chapter 10. Kaya napakamali po yung aral mo, Sir Ruben, magbulay-bulay po kayo. Time. Okay, so dyan natatapos ang ating rebuttal. Dako tayo sa 7 minutes na second clause ng ating affirmative. Bro Ruben ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay, tanong. Pastor Ian, kasasabi mo lang ngayon, hindi lahat ng kasalanan galing kay Satanas. Paninindigan mo ba talaga yan ngayon? Yes or no? Hindi po, dahil hindi po yan ang sinabi ko. Ang sinabi ko po, hindi po ang dahilan palagi ay si Satanas. Hindi ko po sinasabi na siya po'y pinanggalingan ng kasalanan. Ang sinabi ko po, hindi po lahat ng kasalanan ng tao, si Satanas ang dahilan. Next question. Saan mababasa na hindi si Satanas ang dahilan ng lahat ng pagkakasala ng tao? Saan mababasa? Ayan, James chapter 1, 14 and 15. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust, sarili mong lust. Hindi si Satanas po yun lahat. Okay? Next question. Next question. Mag-premise ako dito. 1 Juan 3:8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ang tanong, yung lust, yung pagnanasa, yung ng tao, pagnanasa, hindi ba galing sa dyablo yan ayon sa talata? Yes or no? Hindi po, ayon sa talata, ang sabi ng talata, yung makasalanan ay sa dyablo. Pagka ikay nagkasala, sa dyablo ka. Hindi po sinabi diyan na ang dyablo po yung dahilan ng pagkakasala mo. Ikaw na makasalanan, nagkakasala, sa dyablo ka, hindi ka sa Diyos. Yun yung nasa talata. Next question. Okay. Next question. Next. Kapag ikaw ay nagkaroon ng kahit kunting kasalanan, hindi ba galing sa udyok ng dyablo yan? Yes or no? Hindi nga. Ayon sa nabasa natin, own lust, when you are enticed with your own lust, sarili mong lust yun, hindi yun sa dyablo. Yes, nagtitempt din ng dyablo, pero may own lust doon, hindi po sa dyablo lahat ng pagkakasala. Meron kang own lust. Tanong, yung sinasabi mong sarili mong pagnanasa, yung own lust mo, kasalanan ba yan o hindi? Kasalanan po. Okay, sunod na tanong. Sangayon ka ba sa sinabi ni Juan sa 1 Juan 3:8 na ang lahat ng kasalanan ay galing sa dyablo? Yes or no? Hindi po ako sang-ayon, hindi 'yun nakasulat. Wag mong pilipitin talata. Hindi sinabi na ang lahat ng kasalanan galing sa dyablo. Ang sabi diyan, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Walang sinabi diyan that the devil is the origin of all the sins. Walang ganun. Huwag mong pipilipitin sa harap ng mga tao. Next question. Next question.
Basahin, mag-premise muna ako. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Kaya, tanong, kapag ka nagkaroon ka ng pagnanasa, sa dyablo ba yan o sa sarili mo lang? Sarili po, ang sabi ng talata, own. Pero pagka magawa mo na yung kasalanan, dahil gumagawa ka ng kasalanan, sa dyablo ka. Magkaiba po yung sa dyablo ka at yaong sino or kaninong last po dahil ikay nagkasala. Magkaiba po yun. Ibig sabihin, nung nagkaroon ka ng lust, dahil sa yung pagnanasa, naging kasalanan, ibig sabihin, napunta ka na ngayon sa dyablo. Yes or no? Ano, hindi ako. Kayo, yung mga hindi pa naligtas. Kasi ang sabi diyan, yung mga gumagawa ng kasalanan, actually hindi naman kami gumagawa ng kasalanan. Makagawa minsan. O, hindi po kami yan. Sa mga hindi ligtas, mga walang katiyakan sa kaligtasan. SDA po yan, karamihan. Next question. Next question. Sunod na tanong, sinong naligtas na ang hindi nagkakasala? Pakisagot. Wala po. Dahil may pagkakasala pa dito sa laman. Pero doon po sa espiritu walang pagkakasala. Hindi ko sinabing hindi kami nagkakasala. Ang sabi ko, hindi kami gumagawa ng kasalanan, kundi nakakagawa. Iba kasi yung nakagawa at gumagawa. Magkaiba yun. Next question. Yung gumagawa at nakagawa, nagkakasala pa rin. Yes or no? Yes, nagkakasala silang parehas, pero yung gumagawa, nabubuhay sa kasalanan. Pero yung nakagawa, may pagkakataon na nagkasala. Yung mga anak ng Diyos, may pagkakataon na nagkasala. That's why si Jesucristo ngayon, siya po pinamamagitan para sa amin. Dahil paminsan-minsan makagawa kami ng kasalanan, pero hindi kami gumagawa. Next question. Kanina, sabi mo, kayong mga naligtas na hindi na nagkakasala, ipagpapatuloy mo pa ba, Pastor Rian Puentes, yung pagsisinungaling ngayon sa harapan ng mga tao? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Ang tanong po ay palasi. Okay. Palasi po yung tanong, Mr. Moderator, dahil hindi ko po sinabi hindi kami magkakasala, ikaw mismo na. Okay, so Bro Ruben, hindi daw niya sinabi yun. Any counter objection dun, bro? Magne-next question ka? Or Next sige, bro. question. Proceed, bro. Okay. Kanina, kasasabi mo lang, Pastor Rian, kung may mabasa ako na magkakaroon pa ng paglilinis sa langit, yung pangalawang paglilinis sa santuaryo, sabi mo, kung may mabasa ako, anong kondisyon natin? Time stop muna. Bro Ruben, pinatigil na kita kasi meron tayong rules dyan, bro, lalong-lalo na dito sa Debaters Convention na wala po tayong mga challenge question. Rule number 9 natin yan, yung paano kung mabasa ko or ano yung gagawin mo, etc. Doon lang muna tayo talaga sa tanong, bro. Gawin mo siyang tanong. Proceed ka, bro. 57 seconds na lang, bro. Sana magkasya. Proceed, bro. Sa Hebreo 9:23, kinakailangan nga ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay lilinisin ang mga ito. Anong, bakit sinabi mo kanina na wala ng paglilinis sa langit? Pakisagot. Alright, hindi po, bakit sinabi mo? Sinabi ko kanina, ang tanong mo, bakit sinabi mo kanina walang paglilinis? Ang sinabi ko walang paglilinis sa langit. Dahil yung Hebrews chapter 9, ang paglilinis dyan, Old Testament po yan. Basahin mo sa 1. Yung sanctuary dyan, ibig sabihin doon, hindi yan sa langit. Walang sinabi dyan sa langit yan. It was necessary that the patterns of things in the heavens should be purified. Next question na. Sunod na tanong, may mababasa ba sa langit o wala sa Hebrews 9:23? Heavenly things, ang sabi doon, yung mga bagay sa langit. Yun po ang ibig sabihin doon, yung mga kalooban ng Diyos. Time. Kalangitan kasi nasa kalangitan yun. Time na, bro. Okay. So, dyan natatapos ang ating rebuttal stage, mga kapatid. At shoutout pala sa ating halos. Kanina 30 plus, no? Ngayon, mga 20 plus na lang. Pero maraming salamat sa panonood. Second stage ng debate is done. Dito tayo sa ating final conclusion, mga kapatid.
At shoutout muna kay Emmy Alfonso, kay Arnel Quechco, ayan, kay Cyrus J, shoutout sa iyo bro, kay Cisco, yung ating admin ng Debaters Convention, at dito din sa ating official moderator, shoutout din kay Denmar Santiago, ayan, kay Alexander Diteles, at kay Shurwin, shoutout sa inyo dyan. At ito na mga kapatids, ang ating final conclusion ayon sa ating rules. Mauna yung ating negative dito, mahuli yung ating affirmative. At again, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa Leviticus 16 na ang tinutukoy dito, yung scapegoat, ay si Satanas daw ayon sa ating affirmative. At syempre, tututol yung ating negative. Bibigyan kita, Pastor Ray, ng 5 minutes para sa iyong final conclusion. Your time start now, bro. Alright, so ngayon sa conclusion ko, habulin ko lang dahil talagang babanggitin yan mamaya. Ito pong 9:23, meron pong pattern of things in the heaven. Ang sabi dito, yung sagot ko dito, dahil heavenly po ito, hindi po sanctuaryo sa langit. Ito po, ang ibig sabihin nito ay mga spiritual things or heavenly things, ang sabi dyan. Pero dito, pansinin niyo po, mga kapatid, para banggitin niya ito eh. For Christ, verse 24, for Christ is not entered in the holy place made with hands. Entered, pumasok na. Kasi ang tanong mo, yung mga aral po ninyo ay ano pa po, may lilinisin pa. Wala na pong lilinisin, wala nang second phase of atonement. Dahil ang Apostol Pablo, ang sabi niya dito, 5 verse 11, we have now received the atonement. Wala sinabi, we have now received the first atonement. Yung second, hindi pa. Wala doon. Malinaw sa 5:11 ng Roma na yung atonement ay na-receive na past tense. Sir Ruben, kaya wag mo nang banggitin yung 9 na yan. Hindi mo naintindihan yung things ng 9 dyan, heavenly things, na yan po dahil pumasok si Kristo doon mismo sa kanang kamay ng Diyos, hindi sa sanctuaryo sa langit. Aral po ninyo yan, walang sa langit, walang katotohanan sa Biblia. So ngayon mga kapatid, unang-una ay ang argumento natin na hindi niya magiba-giba ay hindi po si Satanas ang Levitico 16 na itong isang kambing na scapegoat. Ang kadahilanan po ay dahil ito ay gagawing atonement. At ito ay magdadala ng mga kasalanan. Hindi po totoo na si Satanas magdadala ng kasalanan. Si Satanas may kasalanan siya at siya ay papatawan ng parusa ng Diyos. At ang mga tao, meron ding kasalanan na papatungan ng Diyos din or papatawan ng parusa. Ang ibig mong sabihin sana ay kung si Satanas ang papatawan ng mga kasalanan, siya lang yung magdudusa. Siya po'y may kasalanan, magdudusa na po. Kaya ang gusto lang niya ngayon may sasama sa kanya. Kaya yung mga SDA na maniniwala dito, gustong isama ni Satanas nito sa kanyang pupuntahan. Kaya dito po, ang scapegoat, by the way, sabi dito, i-present alive sa Diyos to make an atonement sa Kanya. Kita mo, yung atonement pala, napaka-importante ang atonement para sa kasalanan at yung gaganap doon, yung scapegoat. Yun yung purpose ng scapegoat, i-present alive sa Diyos para gagawa doon ng atonement sa Kanya at to let Him go for a scapegoat into the wilderness. Kita mo yan, ipipresent sa Diyos. Anong kinalaman ni Satanas ipipresent siya sa Diyos? Bakit ipipresent pa siya sa Diyos? Kaya dito, hindi po ipipresent. Ang Panginoong Hesukristo, siya po yung na-ipresent. Kaya pagkabasa mo doon sa Hebrews chapter 9, na-ipresent ang Panginoong Hesukristo in what way? In what way doon? Ayon sa talata, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God. Hindi po sinabi na sa sanctuaryo naglilinis po. Walang ganong sinabi sa Biblia. Aral po ni Mrs. White yan. Wala pong alam sa Biblia si Mrs. White. Ang sabi po dito, now to appear in the presence of God for us. Siya po yung kaya meron pong osas dahil last 1 minute. Maliligtas talaga yung
yung sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, sigurado tiyak yung kaligtasan dahil ang Panginoong Hesukristo, siya po ay namamagitan. Kaya ito po ang last verse ko sa 1 minute. Ito po ang sabi ng talata 7:24 ng Hebrews, but this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood, wherefore he is able also to save them to the uttermost. Able si Kristo na ikay iligtas hanggang doon sa dulo, that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession. Yan po ang ministry sa langit ng Panginoon Hesukristo. Ngayon, hindi siya naglilinis. 1844, naglilinis ng pangalawang phase ng kanyang atonement. Maling-mali po. Wala pong aral sa Biblia. Puro invento pong aral ng SDA na yan. Yung investigative judgment na yan, hindi po yan sa Diyos na aral. Aral po yan ng tao na walang alam sa Biblia na si Mrs. White. Time. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. At syempre, dako tayo sa 5-minute din na final conclusion ng ating affirmative. Brother Ruben Naval ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, na masaya ang ganitong usapan kapag ang isang negative ay nangangamuti na. Ganito yan mga kapatid. Kanina, tinatanong ko siya, yun bang kasalanan na nagagawa mo, yung pagnanasa, hindi ba galing sa dyablo? Galing lang daw sa sarili. Yung bang kasalanan galing sa dyablo? Galing sa dyablo. Ngayon mga kapatid, makikita natin na yung kanyang pagsasagot ay magulo. Yung mahalata mo na hindi talaga nagsasalita ng ating negative ng katotohanan. Tapos isa pa ito, sabi niya, wala daw paglilinis na gagawin sa langit. Mga kapatid, talagang matindi ito. Kaya nung tinatanong natin, isusyolang na natin sana kaya lang hindi pwede Kung mabasa natin litra por litra na may paglilinis. Ito, Hebreo 9:23. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito. 24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Ito, pinipilipit nila ito mga kapatid, tapos sasabihin si Ellen G. White daw ay walang alam sa Biblia. Nag-comment nga si Ellen G. White tungkol dito Walang pagkukontrahan mga kapatid. Si Kristo ay hindi pumasok sa santuaryo na gawa ng kamay. Ibig sabihin, walang atonement dito sa lupa na ginawa si Kristo bilang saserdote. Doon siya nag-aaton sa langit. Doon siya maglilinis. Mga kapatid, anong sabi ni Kristo? Mga galak kayo sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakatala sa aklat ng langit. Anong sabi sa ibang talata? Sabi ni Pablo sa 1 Corinto, kalimutan kong talata, sabi doon, ang iyong mga gawa, mabuti man o hayag. Yan, naka-record yan. Tapos ano pang sabi sa ibang talata? Nabuksan yung mga aklat. Usisahin yung mga gawa natin, mabuti at masama. Kapag hindi nasumpungan ng ating pangalan sa aklat ng buhay, ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Kaya sigurado itong mga itong mga baptist ihahagis ito isa sa apoy. That's 2 minutes. Yung mga mabubuti, hindi yan. Pero yung mga bulaan na nadadaya ng mga bulaan pastor, ihahagis yan isa-isa, mga kapatid. Kayang malinaw. Revelation 11:19. At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng tipan. Hebreo 9:1-5. Ang pagsamba na ginagawa sa lupa ay anino lamang sa totoong pagsamba na ginagawa sa langit. Hebreo 8:5. Ngayon, sabi dito, ito,
si Kristo, Hebreo 10:20, sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan na nasa kabila ng tabing. Santuario ito, mayroong dalawang pagitan yan. Pumasok si Kristo doon sa kabilang tabing. At ang daan ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Yung palang gagawin ni Kristo, magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Anong sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. Ito, Psalm 77 verse 13, Thy way, O God, is in the sanctuary. Kung hindi natin alam ang aral na ito, at ito'y iniaral din ni Ellen G. White bilang pagkukomentaryo dito, wala tayong mapapala sa ating mga iglesia, mga kapatid. Kailangan malaman natin ito. Psalm 17 verse 13, Thy way, O God, is in the sanctuary. Sa sanctuary sa langit gagawin ang pagtubos, mga kapatid. Yun ang dapat nating malaman. Kaya yung aral nyo na napatawad na, hindi yun. Walang matibay ng mga aral yan. Sa sanctuary gagawin. Time. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating affirmative. Brother Ruben Naval ng Seventh-day Adventist, at dito po natin opisyal na tinatapos ang debate na ito. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat, at kung gusto nyo mag-promote or meron pa kayong mga program dyan, mga page, YouTube channel, dito natin ibibigay para sa ating manonood. At unahin natin si Pastor Rayan. Pastor. Alright, salamat po. At sa mga nanonood at sa mga nagko-comment, mga kapatiran dyan, maraming salamat po sa inyong panonood. Shout out nga pala kay Brother Jairi Obirio at sa lahat ng mga kapatiran dyan. Salamat po, Devcon at Bro Rasha, sa iyong pagmo-moderate at sa pagkakataon na nakausap uli si Ruben. Pero sana next time may yung mentor mo iharap next time, sir, para at least makapag-practice din ako ba sa kanila. Baka at least makamatch po ako. Pero salamat po sa iyong panahon. Ikaw naman po tumatayo sa inyong grupo. Salamat din po sa iyong panahon ngayon. At babalik ko lahat ng mga papuri sa Panginoong Jesucristo nang namatay sa cross, inilibing at nabuhay maguli, at ngayon ay namamagitan para sa akin. Kaya ako po ay tiyak na mapunta sa langit. Babalik ko po sa kanya lahat ng kapurihan. Tataas ko po ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. If wala siya, wala akong magagawa dito. Maraming salamat and continue to support RE Fuentes Apologetics YouTube channel, at saka yung nagpalit tayo ng page sa Facebook na The Real Baptist Christian Apologia TV. Paki-follow po sa mga hindi pa nakapag-follow. Thank you so much and God bless po sa inyo. Okay, ayan. Pakisuportahan daw. Meron silang Facebook page, mga Baptist, at yung YouTube channel ni Pastor Rayan. Pwede nyo i-search yan. At sunod natin, Bro Ruben, pasalamat, bro. Una sa lahat ay napansin ko lang yung huling sinabi ni Pastor Rayan na hindi daw kami kumatch. Yun ay nakakatawang statement at hinahamon ang mentor. Sa akin pa nga lang hindi bumubra yung pakayang mentor. Mga kapatid, meron akong i-promote sa inyo. Sa susunod po na linggo, 6 p.m. sa Adventist World Radio, mag-broadcast po tayo. At doon natin itutuloy ang tamang aral. Yung mga maling aral ng mga Baptist, ano natin dyan, tatalakayin, hindi natin palalampasin yan. At Brother Patrick Gonzales, shout out, Grandmaster. At sa nag-sponsor po ng tarpaulin na ito, si Ma'am Rowena. Maraming salamat po. At sa lahat ng kapatiran ng Seventh-day Adventist Church, napagtagumpayan natin ang laban na ito. At ang katotohanan lamang, walang titibag dyan. At salamat, Brother Rasha, sa napakagandang pamamagitan, pag-moderate. Salamat sa Dibcon at sa mga nangangasiwa dyan. Mabuhay kayong lahat. At higit sa lahat, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo ang sumaating lahat. Mabuhay kayo at magandang gabi. Salamat.
Okay, Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta. Lalong-lalo na yung mga nag-share dyan, nag-comment dyan. Maraming salamat sa inyo. Umabot tayo ng halos 30 plus kanina. Maraming salamat. Sana hindi pa ito yung huling debate, no? Lalong-lalo na yung ating mga debater dito. Kung gusto nyo maghamon sa kanila, pwede kayo mag-PM directly sa kanilang Facebook or mga pages nila. Or pwede kayong mag-PM sa mga moderator dito para maikasa yung mga debate. At lagi namang ready ang dalawang yan. Pastor Rayan Puentes ng Baptist, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa mga admin dito or mga kakilala nyo or kahit ako para maka-join kayo sa aming group call. Masaya po kami at discussion, marami tayong mga moderator. Basta sumusunod kayo sa aming mga pamantayan. And maraming salamat. At yung YouTube channel, Debaters Convention. At gusto ko din i-promote, meron din akong personal page, Russia TV yan. Kasama namin yan sa sinusuportahan din ng Debaters Convention. Ayan, maraming salamat. At yun, this is moderator Russia Vista. Debaters Convention, we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkilipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas.